Pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Matapos mapatalsik ang presidente ng Egypt, iba pang bansa sa Middle East nag-aaklas na rin. Tensyon, tumaas sa salpukan ng mga realista at alagad ng batas. DFA, nagpalabas na ng travel advisory. Naghahanda na rin sakaling kailangan ilikas ang libo-libong OFW roon. Exclusive, misis at anak ni Ramon Creto. Personal na nagpasalamat kay Vice President Jejomar Binay matapos may pagpaliban ang pagbitay kay Creto sa China. Anak naman ni Sally Ordinario Villanueva, hiling na nanay niya ang magsabit ng medalya niya sa Marso. Isa pang exclusive, Korean national na nambubugaw umano ng mga Pinay sa mga Koreano. Arestado! Nakasusulasok na amoy ng kemikal. Tumagas mula sa isang planta ng yelo sa Quezon City. Bulkang Bulusan, muling nagbuga ng abo. Libo-libong nurse, wala nang maasahang trabaho sa bansa. Matapos pabagsakin sa round 2 ang Mexicanong kalaban, Nonito Donaire Jr. inihahanay na kay Manny Pacquiao. Philippine Ascals, sumabak na sa high-altitude training sa Benguet para sanayin ang katawan sa napakalamig na klima sa Mongolia. Bago nito, magkapatid na Phil at James Young husband, inspirado sa pagtuturo sa kanilang football academy. Jillian Ward, pinasaya ang mga batang may sakit. At batang Pinay sa Canada na bagong YouTube sensation. Nakausap na si Lady Gaga. Inimbitahan pa ng idolo na makaduet sa concert. I'm beautiful in my way, 'cause God makes no mistakes. Malubos po namin kayong tinatanggap sa bagong tahanan ng katotohanan. Ito ang mas pinalakas na 24 oras. Magandang gabi po, balot ngayon ang tensyon. Ang ilang bansa sa gitnang silangan tulad ng Libya, Bahrain at Yemen. Nagpalabas na ng travel advisory ang Pilipinas para paalalahanan ng mga Pinoy na iwasan muna ang mga nasabing bansa. Pinag-iingat naman yung mga OFW doon. May tinataya ang mahigit 60,000 OFW sa mga naturang bansa. Ang ilan sa kanila ay gusto na pong umuwi ng Pilipinas dahil sa mga kaguluhan. Nakatutok si Victoria Tulad. Ilang araw ding tumagal ang mga protesta sa Egypt bago napilitang bumaba sa pwesto ang presidente roong si Hosni Mubarak. Ang tagumpay ng mga taga-Ehipto, mistulang nagpaningas ng mitsa upang ang mga mamamayan sa ilang kalapit na bansa ay magsama-sama rin para humingi ng pagbabago. Mahigit 1 linggo lang ganito ang eksena sa ilang pangunahing lungsod sa Yemen. Libo-libo ang nagpoprotesta para ipanawagan ang pagbibitiw ng kanilang presidenteng si Ali Abdullah Saleh na nanunungkulan sa loob ng 32 taon.
Sumiklab din ang mga katulad na protesta sa Bahrain, Libya, Tunisia, Morocco, Oman, Kuwait, Algeria at Djibouti. Nakausap ng GMA News ang isang OFW sa Bahrain na si Margaret Ronquillo, isang flight attendant. Dahil nga sa makilos protesta, ilang araw daw siyang hindi nakapasok. Dito lang kami sa bahay. Natakot kami kasi hindi namin alam kung anong nangyayari. Akala namin gera na or something. So, ang ginawa namin sa pagkapanik, nag-pack kami ng things. Laking pasasalamat nga raw ni Ronquillo at humupa na ang gulo. Ngayon, tahimik na. Wala nang putukan, wala nang may nagtitear gas. We're fine. Okay na kami. Kaiba sa Bahrain, tila lalo pa raw tumindi ang kaguluhan sa Libya kaya alalang-alala na si Aldrin Abaya para sa kaligtasan ng ama. Construction worker sa Benghazi International Airport ang ama ni Aldrin na si Amadeo Abaya III. Sa barracks na ng airport sila nananatili ngayon para maproteksyonan ng mga sundalo. Kagabi ni-raid daw ng mga rallyista ang isang bahagi ng paliparan at ninakaw ang supply na pagkain at tubig. Natatakot na po sila and ang gusto nila is humingi ng tulong para makaalis na doon. Parang may problema din ata yung dadaanan nila. So hindi talaga nila alam kung paano sila makaka-escape doon. Ayon kay Aldrin, nabanggit daw ng kanyang ama na may halos 200 pang Pinoy construction workers ang hindi makalabas sa site at wala na rin komunikasyon sa kanila. Ang sa amin naman, iintayin pa ba na may casualty na OFW before sila kumilos na mag-evacuate? Kaya antayin na nila na may mangyari, saka na naman sila magsasorry kung kailan huli na. Ayon sa grupong Kanlungan Center Foundation Incorporated, maraming gaya ni Amadeo na nais na umuwi sa bansa sa takot na madamay sa kaguluhan. Victoria Tulad ng Katutok, 24 Oras. Naghahanda na ang ating Department of Foreign Affairs sa posibleng paglilikas sa mga Pilipinong nasa mga bansang Libya, Bahrain at Yemen. Sa ngayon ay pinapayuhan ng mga OFW ro na mag-ingat at umiwas sa mga lugar kung saan nagaganap ang mga kilos protesta. Nakatutok si Mark Salazar. Gaya nung kung paano nagsimula ang gulo sa politika ng Egypt, umuulit lang sa mga bansang Libya, Bahrain at Yemen. At may mga Pinoy ring pwedeng maipit sa mga lumalalang protesta. Nasa Alert Level 1 ng DFA, naglabas na ito ng travel advisory para sa mga may planong bumiyahe sa Libya, Bahrain at Yemen. Sinasabi po natin sa ating mga kababayan na kung may balak sila na pumunta sa mga lugar na yon, ay i-defer muna yung mga tinatawag nating non-essential, non-urgent travels. This is until the security situation in those countries have stabilized. Nakikipag-ugnayan na rin daw ang mga embahada natin doon sa mga community leader para ikasa ang mga contingency plan. Nakaabang lamang daw ang repatriation fund pero wala pa raw tayo sa puntong maglilikas ng mga Pinoy doon. May 31,000 ang Pinoy sa Bahrain, 26,000 ang nasa Libya at may 1,400 sa Yemen. Yung ulat po ay wala naman sa kanilang nasugatan or na-involve sa mga protest actions at sila po ay relatively safe. Itinanggi rin ng DFA ang sinasabi ng migrante na may 1,800 na Pinoy construction worker na naiipit ngayon sa airport ng Benghazi City sa Libya. Nakausap daw ng DFA ang Human Resources Manager ng kanilang employer at sinabing malayo sa airport ang malaking kilos protesta sa Libya. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. Muling tiniyak ni Vice President Jejomar Binay na walang ibibigay na kapalit ang Pilipinas sa ginawad ng China na pagpapaliban ng pagbitay sa 3 Pilipino doon. At nakabitin man hanggang ngayon ang kanilang kapalaran, magandang balita pa rin itinuturing ang kinahinatnan ng misyon ni Vice President Binay. Mula sa palasyo ng Malacanang, Nakatutok live si Michael Fahatin. Michael. Mel, congratulations at thank you. Ito ang salubong na pagbati kay Vice President Jejomar Binay ni Pangulong Noynoy Aquino na makita sila kanina para kamustahin at iulat ang kanyang pagbisita sa China. Pero basically, ang naging usapan, postponement of execution within the scope of China law. Ito ang pahayag ni Vice President Jejomar Binay sa kabuuan ng misyon at pakikipag-usap niya sa mga opisyal ng China na matagumpay daw sa ngayon. Pero kung tuloy na nga bang hindi mabibitay o matutuloy pa,
maging si VP Binay ay hindi nakakatiyak dito. As of today, walang na-execute. And even tomorrow, walang ma-execute. Had there been no stay of execution, it would have meant by this time na-execute na yung dalawang Pilipino. Kasi dalawa yung sa unang araw. Yung isa bukas, yung isang babae pa. Pero di man sigurado ang kapara ng mga Pilipinong ito na nasa death row, may dahilan na para magkaroon daw ng pag-asa. Dahil maging isang kaso raw ng isang Chinese-American na nakonvict sa kasong espionage ay di pinagbigyan ng China matapos makiusap ng personal ang kanilang American ambassador. Alam niyo ba na sa karanasan, sa history ng China, there has never been a delay of execution. So first time ito. Kahit na Chinese mismo, walang stay of execution. So tayo lang ang nagkaroon ng stay of execution. So that gives you a sense of optimism na kahit na paano, may pag-asa pa. Pagtitiyak ni Binay, walang kapalit na hinihiling ang China sa naging pagturing sa mga Pilipino. Hindi rin daw napag-usapan o nabanggit ni minsan ang isyu kaugnay sa mga na-deport na Taiwanese national sa China o ang sinasabing prisoners exchange. Sa pagkatay ni Binay, ang sulat daw ng Pangulo sa mga lider ng China, konsiderasyon sa 75 anibersaryo ng EDSA People Power at ang pagpunta ng kanyang delegasyon ang pinagsamang mga dahilan. Sa huli ang sinasabing scope of Chinese law ang umiiral na batas ng China ang magdidikta sa magiging kapalaran ng ating mga kababayang naharap sa hatol na bitay. May lumaasa pa rin daw si VP Binay na magkakaroon ng positibong resulta ang kaso ng ating mga kababayang naharap sa paghiste na pagbitay doon. At humihingi pa rin daw ng patuloy na pagdarasal ang Malacanang. Mel? Maraming salamat sa iyo, Michael Fahati. Nagpapasalamat kay Vice Presidente Jojo Marbinay ang misis sa tanak ng OFW na si Ramon Credo matapos ipagpaliban ang pagpatay kay Credo dun sa China. Nakatutok si John Consulta. Eksklusibo! Kasama ang kanyang anak at ilang mahal sa buhay, tinungo ni Mrs. Credo ang tahanan ni Vice President Jojo Marbinay kaninang umaga para personal na pagpasalamat sa tulong ng gobyerno sa asawang si Ramon Credo na dapat sana'y kasama sa mga bibitayan sa China. Di mabura-bura ang ngiti sa mag-ina nang makaharap ang taong nakipagnegosasyon para sa kanilang padre de pamilya. Matatandang pinagpaliban muna ng China ang nakatakdang pagbitay sa 3 OFW na dapat sana'y ngayon at bukas. Inaresto si Ramon Credo sa China noong December 2008 matapos mahulihan ng mahigit 4 na kilo ng heroin. Bagamat may tuturi umanong pansamantala lang ang pagkapaliban ng execution ng 3 Pinoy, patuloy na umaasa si Mrs. Credo na maibababa ang sentensya ng ating mga kababayan na nasa death row ng bansang China. We have to handle this properly without yung responsibility ng China. Sa video nakuha ng GMA News, makikita ang pakikipag-usap ni Vice President Binay sa Chief Justice ng Chinese Supreme Court at iba pang senior foreign ministry officials ng China noong Sabado. Tumagal din ng ilang oras ang pag-uusap bago tuluyan na pagkasunduan ang pagpapaliban sa death penalty para kina Sally Ordinario Villanueva, Ramon Credo at Elizabeth Batahin. Ayon sa OVP, sa mga darating na araw, target nilang mas mapalakas ang ugnayan sa China at iba pang mga bansa para mapaiting ang kampanya kontra sa mga sindikato ng droga at masawata ang paggamit sa ating mga OFWs bilang drug mules sa mga illegal na operasyon. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Nakikiusap naman ang pamilya ni Sally Ordinario Villanueva sa gobyerno na gawin ang lahat para tuloy ang maisalba sa bitay ang kanilang kaanak. Salutatorya sa eskwela ang anak ni Sally at hiling ng bata ang kanyang nanay sana daw ang magsabit ng medalya sa graduation niya sa Marso. Nakatutok si Lay Alves. Sa kabila ng matinding pinagdadaanan ng kanyang pamilya, nagpupursige pa rin sa pag-aaral ang 12 taong gulang na anak ni Sally Ordinario Villanueva, ang isa sa 3 Pilipinong nahatulan ng bitay sa China dahil sa kaso ng droga. Ito raw kasi ang bili ng ina sa kanilang 2 magkapatid. Katunayan, magkatapos siyang salutatoryan sa elementarya ngayong Marso sa Isabela. Ipinarinig ni Peter Ordinario, ama ni Sally, ang pag-uusap nilang maglolo sa cellphone. Sa graduation mo, anong wish mo kay mama mo? Anong hiling mo? Anong hiling mo? Sana po, dito. Para yung magkakabit ng mga medals ko. Siya magkakabit ng medals mo.
Oh, ano pa? Oh, huwag ka nang umiyak. Huwag kang iiyak. Sa Biyernes, February 25 ay birthday ni Sally at may naisip ng regalo ang kanyang panganay para sa kanya. Kakantahan ko na lang siya na yung magiging regalo ko sa kanya. Subukan mo ako kumanta ngayon sa regalo mo kay mama mo sa birthday niya. Pwede? It's in our future. Just man and let them live in faith. Show them all the beauty of the stars inside. Give them a sense of pride to make it easier. Hindi napigilan ng kanyang Lola Edith ang maluha habang pinakikinggang umawit ang apo. Sa kanyang murang edad, mababanaag ang katatagan sa mga salita ng anak ni Sally. Anong message mo sa mama mo? Sana marami na po yung sarili niya doon. Sana wag po siyang malala ng pag-asa kasi nandiyan lang naman po si Ethan. Lagi po siyang mag-prepare, mag-spray para po dun din po sa kalalagay siya ng kaso. Naiisip ko po siya pero ginagawa ko po lahat yung mga kaya ko sa school kasi po siya po yung naging inspiration ko. Apila ng anak ni Sally sa gobyerno. Sana po niya lahat ng paraan na makakaya nila para bumalik si mama dito sa Pilipinas. Humihingi ang pamilya ordinaryo ng suporta mula sa DSWD para sa dalawang anak ni Sally. Bagamat nakahinga na ng maluwag ang pamilya nang ipagpaliban ang nakatakdang execution ngayong araw, may kaba pa rin daw sila sa dibdib. Postpone yun, mami. Hindi natin alam kung sa isang araw, sa isang ba, di ba? Parang ganun. Hindi niya, kumbaga hindi pa talaga siya ligtas. Gusto ko po sanang iparating sa ating gobyerno na ituloy man lang po yung planong pagpunta sa amin doon sa China. At saka isa pa po ay yung kahilingan namin na siya ay mapawalang sala sana, yung anak namin. Ganun, dahil alam naman po ng lahat na siya ay walang kasalanan. Hiling nila sa DFA, tulungan silang makapunta na sa China sa lalong madaling panahon para makapiling si Sally. 2008 pa nang huli nilang makita si Sally bago ito lumipad patungong China. Lee Alves, Nakatutok, 24 Oras. Kapit sa patalim, ika nga, ang mga kababayan nating nagsisilbing drug mule para sa mga sindikato ng droga. At dahil bistado na raw ang mga naunang estilo, abay sa mga delata na raw ngayon itinatago ang pinupuslit na droga. Nakatutok si Gigi Manica, exclusive. Si Louie di niya tunay na pangalan, isa sa nakilalang drug mule ng GMA News. Dala raw ng pangangailangan, napilitan siyang lumunok ng capsulized cocaine at ibiyahe mula Vietnam papuntang Brazil. Binayaran daw siya ng West African Drug Syndicate ng may $4,000. Pero habang nagbabiyahe, matinding takot daw ang kanyang nararamdaman. Hindi ka ba natatakot na baka pumutok yung droga sa tiyan mo, mamatay ka sa... Natatakot, kaso nga lang, nagdadala yung pangangailangan. Talagang halos... Yun yan, halos puro dasal na lang ginagawa para makalusot. Kahit ipinagpaliban ng pagbitay sa 3 Pilipino sa China, aminado ang isa pang drug mule na si Laiko, di rin niya tunay na pangalan. Matinding awa raw ang nararamdaman niya para sa tatlo. Alam daw kasi nila ang hirap na pinagdaanan ng mga ito na naglagay din sa peligro sa kanilang buhay. Makulong kasi biktima lang naman ng mga Pilipino dyan. Dahil bistado na ang pagpapalunok ng droga, may panibagong paraan daw mga miyembro ng West African Drug Syndicate. Ipinapasok daw ngayon ang mga nakabalot na droga sa mga dilatang pagkain o di kaya sa mga jacket. Kasi yung immigration, hindi ka na i-check masyado kasi hindi mo naman agad mabubuksan yun. Kaya pagbilisan, parang palalampasin ka na lang. Paniwala ng dalawa, hindi agad mapipigilan ng operasyon ng mga sindikato. Panawagan nila sa ating mga kababayan. Nandiyan naman ang ating ipakulong para malaman nila na biktima lang ng mga kababayan natin dyan. Kapit lang sila sa patalim. Gigi Manica, Nakatutok, 24 Oras. Time out! Dalawang pangdaigdigang titulo sa boxing sa bantamweight division na panalunan sa loob lamang ng 2 round. Yan po ang ipinagmamalaki naman natin ngayong Pilipino.
matapos mapatumba ni Nonito Donaire Jr. ang kalaban niyang Mexicano na si Fernando Montiel kahapon. Makitime out po muna tayo kay Sports Saksi, Chino Unidad. Sa nakakapanindig balahibong panalo ni Pinoy Flash Nonito Donaire Jr. laban sa Mexicanong si Fernando Montiel upang maging ang bagong WBC at WBO Bantamweight Champion, muling napatunayan ang tikas at galing ng mga Pinoy sa larangan ng boxing. 2 round lang ang kanyang kinailangan para selyuhan ang kanyang tagumpay. I was so surprised he got up because I put everything in that punch. I knew where he was going to be. You know, that was the hardest punch I ever thrown in my life. Bagamat napakalaking tagumpay itong maituturing sa boxing career ni Donaire, hindi naman nawala ang kanyang puso para sa kanyang nakalabang Mexicano. And he's a good friend of mine. You know, he's a nice guy. And, you know, I hope that he's doing okay. I just have so much respect for Fernando Montiel. And I hope that he gets up, he gets, you know, come out of there and then just, you know, be healthy and good. Bukod sa world title, ang mapasama sa listahan bilang isa sa best pound-for-pound boxer ang tunay na panukatan ng galing ng isang boksingero. Sa kasalukuyan, 2 Pilipinong mandirigma ang nasa listahan. Si Donaire sa ika-5 pwesto at ang 8th Division World Champion na si Manny Pacquiao na nasa unang pwesto. Ang Boxing Dispatch website nga, nilagay na sa ika-3 pwesto ang Pinoy Flash matapos itong durugin si Montiel sa loob lang ng 2 rounds. Mainit ang paghahambing ngayon kina Donaire at Pacquiao na kapwa galing General Santos at kapwa nagmamayari ng pinakamalupit na kaliwang kamay sa boxing sa ngayon. Ang sinapit ni Montiel sa counter left ni Donaire kahapon, inihahambing sa sagot ng kaliwa ni Pacquiao nang pahigain nito si Ricky Hatton bago magtapos ang ika-2 round ng kanilang laban noong 2009. Sa klase ng galing at lakas na ipinamalas ni Donaire, walang duda sa kakayanan nitong abutin ang nagawa na ng kanyang iniidolong pambansang kamao na si Pacquiao. I don't mind being called number 2 because Manny is the one that made the Filipinos in you know, that created the Filipinos in boxing. Hanggang sa kababaan ng loob at pagbibigay inspirasyon sa mga Pilipino, tila magkapareho ang dalawa nating mandirigma. Mga kapuso, salamat po sa lahat ng mga support nyo. Alam ko na nandun kayo sa support, binibigyan nyo ako ng support and prayers. Kaya nga nananalo ako sa lahat ng mga laban ko. Chino Trinidad Acuduto, 24 oras. Nagpapasalamat po. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Ang samantalang inilikas kagabi ang ilang residente ng barangay Ramon Magsaysay sa lungsod ng Quezon. At dahil po yan sa nakasusulasok na amoy, galing daw ang amoy sa isang pagawa ng yelo kung saan may tumatagas na amonya. Si Oscar Oida, naka-alerto 24. Mahapdi sa mata at makapanikip dibdib ang nakasusulasok na amoy na bumalot sa bahaging ito ng Bukidnon Street, Barangay Ramon Magsaysay, Quezon City, pasado alas 8 ng gabi. Ang masangsang na amoy nag-ugat umano sa establishmentong ito na isa raw pagawaan ng yelo. Ayon sa ilang trabahador doon, naghahapunan sila ng biglang masira ang isa sa kanilang mga makina, dahilan para tumagas ang chemical na ammonia. Titiklan na lang kami nagtakbuhan, wala na. Bakit po? Bakit? Namoy na lang namin yung mabaho. Umalis na kami. Shaft seal. Accordingly, sabi nila, due for maintenance na tong mga to. So, nung nagkaroon ng maintenance, nagkaroon ng leak tong valve shaft seal. Sa tindi ng amoy, ilan sa mga residente napilitan na lamang lumayo. Hindi ko kaya ng amoy. Malapit sa bahay ko. Ang isang ito, kinailangan pa ang oxygen support. Ilang mga bata sa lugar, ipinasok na ng ambulansya. Itong pneumonia naman, pag sa sobra na nai-inhale mo, magkukol sa sa baga natin, sa skin, ganun. Magiging kwan yan eh. Sinasabi masusunog yung skin natin. Kaya in-advise na natin kanina, nagpatulong tayo sa mga tanod dito na yung mga mga tao paalisin muna. Agad namang nahinto ang pagtagas ng kemikal. Yun nga lang, ang nakasusulasok na amoy, di basta-basta nang wala. Di pa raw kasi noon tuluyang nag-evaporate ang mga tumagas ng kemikal. Dahil dito, kinailangan munang ilayo ang mga tao sa lugar. Kaya karamihan sa kanila, pansamantala muna nagpalipas ng gabi sa basketball court ng barangay. Nakikipag-coordinate tayo doon sa may-ari na certain Victor Resurrection. Iimbitahan natin to sa ating istasyon bukas para mapaliwanag nila kung merong kaukulang mga papeles tong planta na to. Oscar Oida, naka-alerto 24.
At dahil sa pagtagas na yan ng mabahong kemikal, apektado pati ang pag-aaral ng mga estudyante ng Barangay Ramon Magsaysay. Kaya ang mga residente doon ay balak ng ipetisyon ang plantang pinagmumulan ng masansang na amoy. Nakatutok si Lia Manyala. At babalikan po natin ang ulat ni Lia Manyalak sa loob po lamang ng ilang saglit, Mel. Salamat, Mike. Hindi matuloy-tuloy ang pagsasaayos sa West Tower Condominium sa Makati na naperwisyo ng petroleum leak noon pang isang taon. Naiipit daw kasi ang permit sa Department of Environment and Natural Resources. Nakatutok si Susan Enriquez live mula sa Makati. Susan! Mel, kung ang mga residente ng West Tower Condominium ang tatanungin, gusto nilang matapos ng problema para makabalik na sa kani-kanilang mga unit. Kaya labis silang nalulungkot kapag nagkakaroon ng mga panibagong problema. Gaya nga nitong nangyari na tumataas na naman ang tubig na may halong petrolyo sa basement ng West Tower Condominium dito sa Bangkal, Makati. Ito'y matapos maglabas ang DENR ng isang cease and desist order nitong February 18, 2010 kung saan ipinatitigil ang pagpump ng tubig sa basement ng condominium sa dalawang dahilan. Una, expired na raw ang special discharge permit ng contractor na Bensan na kinuha ng West Tower Condominium Corporation para magsagawa ng siphoning. Pangalawa, hindi raw ito pumasa sa parameters ng Department of Environment and Natural Resources ang Bensan. Di raw kasi maayos ang pagtatapon ng Bensan ng hinihigop nilang tubig na may petrolyo tulad ng pagtatapon nila sa drainage malapit sa West Tower. Kanina, nag-inspeksyon ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection dito sa Makati. Maaari daw kasi magdulot ng panganib ang patuloy na pagtaas ng tubig na may petrolyo. Yun po yung binabantay po namin, hindi po namin masabi kung ano po, kung sasabog po, ano po, pero ano po yan, binabantayan po namin ngayon. Pero ang mga apektadong residente ng Gusali at maging residente ng Barangay Bangkal gustong ituloy ang pagpump ng tubig. Hindi mo pwede pa rin alisin yung possibility na magkaroon ka ng explosion. Sa dati pa naming demand na ayusin ng naggawa ng problemang ito, itong problema ng lahat ng buong barangay. Gusto rin daw ng Bureau of Fire Protection na agarang maalis ang tubig na may petrolyo pero wala raw silang magagawa kung may order ang DNR na itigil ito. Pero ayon sa abogado ng mga residente ng West Tower, ipinapakita raw ng order na inabandonan na ng FPIC ang responsibilidad nito na siguraduhin ang kaligtasan ng mga nakatira sa condominium. Pero sagot ng FPIC, hindi raw sila nakakapasok sa West Tower dahil nakipagkontrata ang condominium sa Bensan. Matatandaang ang Chem2 Philippine ang kinuhang foreign expert ng FPIC para maglinis ng naapektuhang lugar ng leak sa kanilang pipeline. Umaasa ang mga residente na sa lalong madaling panahon ay mareresolba ang usapin ng pagtigil ng pagpump ng tubig dito sa West Tower Condominium. Mel? Maraming salamat sa iyo, Susan Enriquez. Sa palakasan pa rin po, sinasanay na ang ating pambansang football team, ang Philippine Ascals, na maglaro sa malamig at mataas na lugar kung saan mas manipis ang hangin. At yan ay para hindi sila manibago kapag lumaban na sila sa bansang Mongolia. Nakatutok live si Man Zambrano mula sa Benguet. Mark. Mel, sumabak na nga ang Philippine Ascals sa unang araw ng high altitude acclimatization training sa Benguet State University. Kilala ang Ulaanbaatar bilang isa sa pinakamalamig na capital city sa buong mundo at sa araw ng laban ng Philippine Ascals kontra Mongolia Blue Wolves para sa AFC Challenge Cup sa March 15, maaaring umabot ng negative 15 degrees Celsius ang temperatura doon. Kaya ang coaching staff ng Ascals lumagay na sa sigurado. Dahil nga sa matinding klima na haharapin ng Ascals pagdating ng Mongolia, tinutukan ng coaching staff ang lahat ng strength and conditioning exercises para siguradong lahat ng player ng Ascal sanay sa sub-zero temperatures. Kasama sa strength training ang body contact exercises para masanay ang katawan sa banggaan sa laro. Sinamaan rin ito ng ilang drills na magpapaganda sa awareness ng players sa paligid gamit ang peripheral vision. Nag-group jogging din sa paligid ng oval ng Benguet State University ang koponan. Tinutukan din ni head coach Hans Weiss ang mga exercises na magpapalakas sa fast twitch muscles na magpapabilis sa reaction time ng mga goalkeepers na sina Christopher Camcam, Edward Sacapaño at Paulo Pascual. Ito ay sakaling hindi makalaro si Neil Etheridge dahil sa obligasyon niya sa Fulham FC. Trying to get a kit which enables us to be ready for the match. We need long pants. We need especially thermal wear under the normal jersey to be protected as much as possible in the probably very cold, freezy conditions.
Alam din ng mga players lalo na ang mga locals na ang klima sa Mongolia ang magiging isa sa pinakamalaking pagsubok nila. Sa akin, oo. Kasi tayong mga Pinoy, hindi naman tayo sanay sa malamig eh. Pero tayong mga Pinoy, sanay tayo mag-adjust kahit anong ano. Kaya nga dito kami nagtitraining ngayon sa Baguio para kahit konti, maka-adapt kami ng ganun kalamig. Kanina rin ay dumating na si Phil at James yung husband para sumama sa ensayo. Mike, kanina ay pinayagan makalapit ng mga fans pagkatapos ng ensayo ng mga Ascals. Pero bukas, hihigpitan na daw ang seguridad para siguradong focused ang mga player ng Ascals sa pangalawang araw ng kanilang ensayo. Mike? Maraming salamat, Mark Zambrano. Chika Minute! Good evening mga kapuso, sa mas pinalakas na 24 oras. Siyempre pa, mas umaatikabong chikahan ang inyong maasahan sa Chika Minute. Ready na ba kayo? Child Star Jillian Ward, namigay ng laruan, damit at pagkain sa mga batang may sakit sa Child House sa Quezon City. Balak niya pang bisitahin uli sila sa kanyang birthday. Maria Aragon, ang 10-year-old Phil-Canadian YouTube sensation, inimbitahan ni Lady Gaga na maka-duet sa kanyang concert. Well, maybe you're just gonna have to come on stage with me and sing that song. What do you think? That'd be really cool. Oh my God, would that be good? Yeah, I think so. I think we should do a duet, Maria. Abangan ang mga yan at iba ko pang chika maya-maya lang. Mike? Salamat, Pia. Apektado raw po ang presyo ng mga produktong petrolyo ng pinangangambahang pagsiklab ng civil war sa bansang Libya at ng kaguluhan sa mga bansa Bahrain at Yemen. Kaya ayon sa Oil Industry Management Bureau, posibleng tumaas daw na naman ang presyo ng gasolina at diesel anumang oras. Nakatutok si Bernadette Reyes. Bumaba na ang presyo ng langis na magbitiw si Egyptian President Hosni Mubarak. Pero muli naging malikot ang presyo sa world market nang pumutok ang kaguluhan sa mga kalapit na bansang Libya, Yemen at Bahrain. Ang diesel at gasolina nagmahal ng hanggang $2 kada bariles. Yung market kasi nagre-react dun sa mga threats. So medyo, in other words, tumaas ang presyo sa international market. Nilinaw ng DOE na walang problema sa supply, pero hanggat hindi naayos ang gulo, apektado ang presyo. Hindi rin nakatulong ang kakarampot na paglakas ng piso kontra dolyar para mabawi ang pagtaas sa presyo ng petrolyo. Kaya anumang oras, posible mag-anunsyo ang mga oil companies ng panibagong dagdag singil. Tumaas yung presyo last week versus yung previous week. It's up to the local oil companies kung i-reflect ba nila yan sa domestic. Gamit ang formula sa DOE website, humigit kumulang 50 centavos ang posibleng madagdag sa kada litro ng diesel at gasolina. Ang jeepney driver niyang ito, napakamot na lang ng ulo. Wala na nga kami kinikita sa pagtataas ng diesel eh. Tataas na naman. Sira na rin ang budget ng ginang na ito. Minsan sa pagkain talaga tinitipid sa pagmimerienda. Yun na lang po. Para may panggas pa. Ngayong pumalo na sa mahigit $100 ang kada bariles ng gasolina at diesel. Ayon sa ilang oil analyst, posible raw na sumipa pa ang presyo nito sa level noong 2008. Kaya naman ayon sa DOE, panahon na raw para maghanap ng alternatibo sa langis. Ilan na riyan ang LPG at di kuryenteng sasakyan, pero kontra ang piston. Halimbawa na lang, libo na agad ang aabuti ng pagpapakonvert sa LPG. Malapit din daw sa aksidente ang kuryenteng jeep dahil hindi nito maakyat ang matatarik na kalsada. Kung hindi raw kikilos ang pamahalaan, matutuloy ang isang organisadong kilos protesta sa Marso. Ang katatangian nito, iba't ibang activity, no? Pwedeng marcha caravan sa Maynila, marcha caravan papunta Menjola, at sa mga probinsya naman magkakaroon ng mga selected na tigil pasada. Bernadette Reyes, nakatutok, 24 oras. Hindi siya magsusuri sa Taiwan, pero susubukan daw plantsahin ang gusot. Nanilikan ang pagpapadeport ng Pilipinas sa ilang Taiwanese sa China. Yan daw po ang misyon ni dating Senador Mar Rojas sa kanyang pagtulak sa Taiwan. Nakatutok si Dano Tingkungko. Mag-isang tumulak papuntang Taiwan si dating Senador Mar Rojas alas 7 ng umaga kanina.
May kipagkita si Rojas kay Taiwanese Foreign Minister Timothy Yang. Nagalit kasi ang Taiwan matapos nating ipa-report sa China 14 na Taiwanese na nahuli dahil sa kasong swindling. Matagal na may hidwaan ng China at Taiwan kaya ganun na lang ang galit ng Taiwan. Hindi natin madidenay na nagkaroon ng gusot. Tinawag nila, pinabalik nila yung kanilang representante, dinagdagan nila yung requisitos ng ating mga OFW. Yung mga OFW natin na naandun ngayon ay subject sa iba pang mga sa labor department nila at iba pang mga regulators. Bilang isang private citizen daw ang kapasidad ni Rojas sa pagbisita sa Taiwan. Wala raw kasi tayong formal diplomatic relations sa Taiwan kaya ang dapat daw ipadala ay isang private citizen. Hindi tahas ang sinabi ni Rojas kung si Pangulong Aquino ang nagpadala sa kanya, pero inamin niya na pag-usapan nila ito kahapon ng Pangulo. Kailangan daw kasing personal na makipag-usap para sa kapakanan na mahigit 70,000 OFW na nagtatrabaho roon at mahigit 5,000 OFW na nakatenga ang aplikasyon dito sa Pilipinas dahil sa paghihigpit sa visa requirements ng Taiwan. Pero paglilinaw ni Rojas, hindi tayo hihingi ng tawad sa Taiwan. Hindi naman po ito kung sino masiga o sino mas matigas. Ang importante dito ay pakikipag-ugnayan. Sir, mag-apologize na sir? Hindi po. Ang iba ho ang paghingi ng paunawa doon sa paumanhin. Dan o Tingkong, Kanakatutok, 24 oras. Susunod! Eksklusibo, pulis pinagbabaril ng 2 lalaking nagtangkang umagaw sa kanyang motorsiklo. Isa pang eksklusibo, Korean national na nagbubugang umano sa mga Pinay sa mga Koreano, arestado. Magkapatid na sina Phil at James Young husband ng Philippine Ascals, tinuruan mo ng mga chikiting mag-football bago sumabak sa pagsasanay. At mga gown na gawa sa basura, maniwala kayo't sa hindi, ayan, inirampa. Tututukan natin sa pagpapatuloy ng 24 oras. Wala po talagang pinipili ang mga karnaper. Sa Novaliches, sa lungsod ng Quezon, isang pulis ang tinangkang agawan ng motorsiklo ng 2 miyembro umano ng tinatawag na Motorcycle Riding in Tandem Group. Nang manlaban ng pulis, pinagbabaril siya ng mga suspect. Si Emil Sumangin, Nakalerto, 24, eksklusibo. Sa kaliwang bahagi ng tiyan, tinamaan si PO2 Roderick Yasay matapos siyang putukan ng 2 hinihinalang miyembro ng Motorcycle Riding in Tandem Group sa Novaliches, Quezon City. Si PO2 Yasay, operatiba ng QCPD, Anti-Carnapping Unit, ay tinangkang agawan ng motorsiklo habang naka-stake out at nagsasagawa ng spotting operation sa Bagbag, Novaliches area. Sa incident report na hawak ng QCPD, lumilitaw na nakaposte si PO2 Yasay sakay ng kanyang scooter sa harapan ng isang shopping mall sa Quirino Highway. 2 armadong suspect na sakay ng kulay itim na scooter ang dumikit sa kanyang pwesto. Bumaba ang nakaangkas sa motorsiklong ito. Binalya si Yasay sa upuan sa kainagawang manibela. Nanlaban daw si Yasay at pinutukan ng 2 karnaper. Nabitiwan daw ng mga suspect ang motorsiklo pero hindi tinamaan. Dito na raw pinutukan ng mga suspect si Yasay. Pagka-putok, bumulot na ako. Pinutukan ko na rin sila. Mabilis na sila umalis. Siyempre, polis yun. Siyempre, nag-resist siya. At lumaban sila doon sa kuwan sa karnaper. Inisip daw ni Yasay na hayaan na lang takayin ang kanyang motorsiklo pero nang ibabaw pa rin daw ang pagiging isang pulis kaya siya nanlaban. Kasi police, siyempre sa ibang tao gagawin yun, di sa akin na lang na nagawa. Pag siguro sa ibang tao, di mas malala pa. Nasa ligtas ng kalagayan si Yasay sa Quezon City General Hospital. Na-recover na rin ng QCPD ang scooter na tinangkang agawin ng mga suspect kay Yasay. Nasa kustodiya na rin nila ang 9mm service firearm ng biktimang pulis. Sa investigasyon ng QCPD Soco, kalibre 38 ang pinambaril ng mga suspect kay Yasay. At large ang mga suspect at subject na ngayon ng mas pinaigting na manhunt operation ng QCPD. Alam mo, ano rin yan eh, they are prepared to face to face ang mga kapulisan. Because iyan business nila. Kami mga kapulisan, we are prepared to protect the people. Sila, they are prepared to do their monkey business.
Emil Sumangil ng Alerto, 24. Paninira o demolition job ang tawag ni Land Transportation Office Chief Virginia Torres sa pagdawit sa kanya sa sindikato ng carnapping. Posibleng mula raw ito sa mga taong gusto siyang paalisin sa pwesto. Nakatutok si Chino Gaston. Demolition. Sabi ko nga po sa ibang mga nag-i-interview sa akin, once you're a government employee at you are making reforms, you should expect demolition job against you. Mariing itinanggi ni LTO Chief Virginia Torres na may kinalaman siya sa anumang iligal na gawain o sindikato ng carnapping sa bansa. Si Torres na mula sa LTO Tarlac ay kilalang kasakasama ni Pangulong Arroyo sa target shooting. Ayon sa PNP report noong February 2, isa si Torres na nakasuhan sa Justice Department noong 2009. Panahong hepe pa siya ng LTO sa Tarlac. Ang reklamo, nag-ugat sa pag-aproba raw ng registration ng isang 1990 Mitsubishi Pajero noong 2008. Reklamong falsification of public document ang inihain kay Torres at sa iba pang mga taga-LTO. Ayon sa PNP report, nang mahuli ang Pajero sa Cordillera Region, napag-alaman na ang motor vehicle file number nito ay para sa isang motorsiklong nakarehistro sa Rojas, Isabela. Si Torres ang nakapirma sa rehistro ng Pajero. Hindi raw niya alam na questionable ang rehistro ng sasakyan. Sa original receipt kasi, maging sa certificate of registration, dati na itong inirerehistro sa Tarlac mula pa noong 1999. February 2003 lamang umupo bilang LTO chief ng Tarlac si Torres hanggang 2010 bago matalaga sa LTO main office bilang hepe. Nilinaw naman ng Highway Patrol Group ng PNP na wala silang akusasyon na sangkot si Torres sa carnapping syndicate. In fairness to ASEC Torres, we have not issued any statement linking her directly or indirectly to carnapping cases. Kasalukuyang nakabinbin ang kaso ni Torres sa DOJ at hindi pa dumadaan sa preliminary investigation. Ayon pa kay Torres, ang muling paglutang ng issue laban sa kanya ay maaring gawain ng mga taong ayaw ng kanyang ipinatutupad na reforma sa Land Transportation Office. Chino Gaston, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Nagmistulang Santa Claus si Jillian Ward nang pasayahin niya mga batang may sakit sa Child House. Promise pa ni Jillian, babalik siya roon sa birthday niya sa Wednesday para magdala uli ng mga regalo sa mga bata. Yan ang chika ni Lars Santiago. Pinasaya ni Jillian Ward ang mga batang may sakit at ang kanilang mga magulang na nanunuluyan sa Child House sa Quezon City. Nagbigay pa si Jillian ng mga laruan, pagkain at damit. Para kumpleto ang kasiyahan, nagpaunlak din ang awitin si Jillian. First time nakarating sa Child House si Jillian at bago raw sila pumunta roon, ipinaliwanag na sa kanya ng kanyang mga magulang at ng kanyang manager kung ano ang Child House. Sa kanyang murang edad, naunawaan ni Jillian ang katayuan ng mga kapuspalad na bata. Masaya po ako. Pag magaling po sila para malungkot po ako kapag di po sila magaling. Sa darating ng Miyerkules na ang birthday ni Jillian at dahil napalapit kaagad sa kanyang puso ang mga bata sa Child House. Nag-promise po ako sa kanila na pupunta po ako dito sa birthday ko. Ano dalodalin mo sa kanila sa birthday mo? Mga damit, tsaka po yung basta po may mga damit po. May mensahe rin ang Kapuso Child Wonder sa mga bago niyang kaibigan sa Child House. Magpagaling po kayo at saka sana po palagi po kayo mag-pray para mawala po mga sakit nyo. At saka dapat mas mabait kayo kaysa sa akin ha. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Sa pagbabalik ng Chika Minute, Senator Jinggoy Estrada, bakit kaya naging emotional sa kanyang birthday party? Mamaya na yan. Korean national na nadadawit sa sex tourism. Kalabosok. Bilang ng mga NAR sa bansa, sobra-sobra nga ba? At misyon ng magkapatid na young husband, turuan ng football ang mga kabataan. Tutukan lahat ng yan. Dito sa 24 Oras.
sa Sorsogon kaninang umaga. Nakunan po yan ang litrato at video ng ating news scooper. Tinatayang umabot sa 2 kilometro ang ash explosion mula sa bunganga ng bulkan. Nabalot ng abo ang lugar kaya kinansila agad ang klase ng mga estudyante. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, sanhi ito ng tubig ulan na nahulog sa loob ng crater. May naitalang 2 pagyanig sa bulkan mula kahapon. Hindi naman daw nakikitaan ng aktibidad ng bulkan na maaaring humantong sa magmatic explosion, pero patuloy nila itong inoobserbahan. Bawal pa rin pumasok sa 4-kilometer permanent danger zone. Hindi pa naman daw kailangang ilikas ang mga residente. Dapat may mask silang handa o di kaya gumamit kaagad ng basang panyo o damit. We would expect na baka magpahinga uli yung volcano and then magkaroon uli ng mga ash explosion. Mga kapuso, sobra-sobra na raw ang bilang ng mga nurse dito sa ating bansa. Kaya marami sa kanila ang walang makuwang trabaho. Ang mga estudyante naman, problemado rin dahil tataas na naman ang matrikula sa darating na pasukan. Nakatutok si Maki Pulido. Mas makukuba pa ang mga magulang sa pagbayad ng matrikula dahil ayon sa Commission on Higher Education, asahan nang magpapatupad ang maraming pribadong eskwelahan ng 8 to 9% na tuition increase sa Hunyo. Kahit kasi anong pagtutol pa ang gawin ng mga estudyante at magulang, pag sinabi ng mga pribadong paaralang kailangan nilang magtaas ng matrikula, pwede nilang gawin ito ayon na rin sa batas. Hindi natin maiwasan to dahil majority of our colleges and universities, private at that, are dependent on student fees. So every year meron tayong close to 20% of all schools, private schools, increasing their fees. Kinakabahan tuloy si Amil Cheng, first-year college student. Baka tumigil kasi siya sa pag-aaral kung sobrang mahal na ang matrikula. Nanay lang niya na OFW sa Taiwan ang nagtataguyod sa kanila. Sakaling magka-tuition increase, ang 20,000 pesos per semester na binabayaran niya ngayon, magiging 24,000 pesos na. Gusto rin po makatulong siyempre sa magulang. Nakama na rin po since may edad na rin po yung magulang ko. Di lang tuition ang problema ng mga estudyante, pati trabaho kung sila'y makapagtapos, lalo na ang mga nursing graduate. Tinatayang 100,000 nursing graduate nga ang hindi makakuha ng trabaho ngayon. Ang CHED tuloy nakikiusap sa mga estudyante na huwag nang mag-nursing. We are actually at this point discouraging students to enter the nursing programs because first of all, they will have a problem with employment later on. Marami na raw sa mga kaeskwela sa nursing ni Jenibel Bautista ang nag-shift na sa ibang kurso. Pero si Jenibel naniniwalang may oportunidad pa rin naghihintay sa kanya. Meron pa rin opportunity para sa amin, parang ganun din yung ko ma'am. Kasi meron po akong mga relatives doon po na pwedeng tumulong din po sa akin. Ang CHED naman magbabawas na ng nursing school sa bansa. Tinatayang 20% ng mga nursing school ang maipapasara kung mapatunayang walang sapat na pasilidad at wala sa kanilang mga estudyante ang nakapasa sa licensure exam sa nakalipas na 2 taon. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Chika Minute! Masaya at star-studded ang birthday party ni Senator Jinggoy Estrada, pero naging emotional ang senador dahil may namimiss daw siya na kaibigan. Kung sino, alamin sa chika ni Lars Santiago. Punong-puno ang venue ng birthday party ni Senator Jinggoy Estrada nitong weekend. Mga taga-showbiz at politika, bukod sa kanyang pamilya ang nakipagdiwang sa senador. Nagkaroon ng special presentations para sa birthday boy. Sumayaw ang 4 niyang anak. Naghandog din ang awitin ng kanyang asawang si Plessy. Nagpalakpakan ng mga panauhin ng awitin ni dating Pangulong Joseph Estrada, ang kanyang signature song na Kahit. Bukod sa kanyang pamilya, nag-perform din ang mga kaibigan ni Senator Jinggoy mula sa showbiz. Pero ang nakaantig ng husto sa damdamin ni Jinggoy ay ang pag-awit ng mga matatalik na kaibigang sina Senator Bong Revilla, Philip Salvador at Lorna Tolentino na kumuha sa lugar na dapat sana ay kay Rudy Fernandez.
Habang umaawit sila, ipinakita sa screen ang mga larawan ni The Boy na lalong nagpaiyak kay Jinggoy. Talaga na-surprise ako, especially the dance number of my kids and the song number of my friends, Senator Bong, Philip, and of course Lorna. Hindi ko pa rin matanggap na nawala na yung kaibigan ko, kaya kahit papano namimiss natin yung kaibigan ko si Rudy. Dumating din sa party ang presidential sister na si Bolsie Aquino Cruz, Senate President Juan Ponce Enrile at ilan pang personalidad sa politika. Present din sina Mother Lily Monteverde, Representative Lani Mercado, Tirso Cruz III, Eddie Gutierrez at Annabel Rama. Magkasama rin sina Chris Aquino at Makati Mayor Junjun Binay. Simple lang daw ang wish ni Jinggoy para sa kanyang kaarawan. Sa pamilya ko, na umaba pa ang buhay namin, yung sa ating bansa, magkaisa na tayo, labanan natin lahat ang katiwalaan sa gobyerno, yun lang naman eh. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Sa pagbabalik ng Chika Minute, Filipino-Canadian na patok ngayon sa YouTube, inimbitahan ni Lady Gaga na maka-duet sa concert niya. Tutukan yan mamaya. Abangan! Mga gown na yari sa basura, ibinida sa Valenzuela. Batang may bukol sa mata at sakit sa balat, nangangailangan ng inyong tulong. At kaalaman sa football ng magkapatid na young husband, ibinabahagi nila sa mga kabataan. Walang patid na pagtutok dito sa 24 oras. Bahala ang kalokohang ginagawa umano ng isang Korean national dito sa ating bansa. Nang hihikayat siya ng mga turista mula sa kanyang bansa, kapalit ng pagsasadlak sa ilang Pinay sa prostitusyon. Hindi po namin ipapakita at papangalanan ng suspect alinsunod sa batas. Nakatutok si JP Soriano, exclusive. Sa halip na magagandang tanawin sa Pilipinas, mga babaeng sangkot daw sa prostitusyon ang pangbenta ng isang Korean national na nasa Pilipinas para manghikayat ng turista mula sa Korea. Natuklasan daw ito ng Trafficking in Persons Unit o TIPU ng Bureau of Immigration matapos makatanggap ng sumbong mula sa ilang source na ang suspect ay nag-oorganisa ng sex tours sa mga lalaking Koreanong bisita dito sa Maynila. Kung nandito siya, pinipili niya yung pagkatapos na iturtur yung mga Korean sa hanapan niya ng mga babae, balay binibenta niya yung mga Pinay. Parang sex tourism yung kanya eh. Nitong February 9, nahuli ng Immigration at MPD ang suspect na isa palang tour guide sa isang travel agency sa Malate, Manila. Doon napag-alamang expired na rin pala ang kanyang working permit. Agad iniutos ang pagpapadeport sa suspect. Pero habang nandito pa, posible siyang maharap sa kasong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act kung mapatunayan ang akusasyon sa kanya. Ayon sa Intelligence Unit ng Immigration, ilang bars sa Pasay City ang destinasyon ng sex tour ng suspect. Pag nakita niya yung Koreano na medyo maraming pera, pagkatapos niyang bigyan ng babae, yung extort pa niya na susumbong kita sa ganito, ganyan. Itinanggi naman ng suspect ang mga paratang na kasalukuyang nakapiit sa Bikutan Detention Center. Nakikipag-ugnayan na naman ng Immigration sa Department of Tourism kaugnay sa gawaing ito na tiyak daw na makasasama sa imahe ng Pilipinas kapag di naagapan. JP Soriano, nakatutok, 24 oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Malikot, masigla, bibo at mausisa. Mga normal na katangian ng isang lumalaking bata. Subalit para sa 3 taong gulang na si Lyra Pumasing, may tila pumipigil sa kanya upang maranasan kung paano maging isang bata. Ito'y isang malaking bukol na tumubo sa kanyang kaliwang mata. Di tulad ng ibang bata, hindi pinapayagang bumaba ng bahay si Lyra. Natatakot kasi ang kanyang ina na mabunggo ang bukol niya sa mata.
Buti na lang at may iba siyang pinagkakaabalahan. Mahilig siyang magsulat. Kahit po pag sumasakay kami ng bus, sinabi niya, Mama, magsusulat ako, magsusulat yan. Hindi niya iniinda ang pagiging sagabal ng bukol. Taglay din niyang sakit sa balat simula pa noong siya isilang. Kahit hindi niya sabihin sa akin, nararamdaman ko po na nahihirapan siya. Araw-araw na dalangin ni Lyra ang kanyang paggaling. Mula Samar, iniluwas si Lyra sa Maynila. Sa loob ng 5 buwan na pagkakawalay sa pamilya, wala pa ring linaw kung paano gagaling ang kanyang sakit. Kaya minabuti na naming samahan silang mag-ina sa isang espesyalista. Si Lyra ay may karamdaman, kung tawagin natin ay histiocytosis. Meron tinatawag dito na Langerhans cells. Ito ay matatagpuan sa ating balat. Sa ang atay natin meron dito. Actually, pwede mo sabihin na pati nga sa bone marrow meron tayo nito eh. Ayon sa doktor, bagamat hindi cancer, chemotherapy ang gamot sa kondisyon ng bata. Kasi ang chemotherapy ang nagmo-modulate nitong mga sakit na ito para hindi siya lumala o dumami. Sa pamagitan lang ng gamot, unti-unti itong liliit. Dagdag pa nito, sa tulong ng chemotherapy, kikinis din ang balat ni Lyra. Parang nakahinga po ako ng maluwang at saka parang naramdaman ko po na nabawasan na yung mga problema ko. Ayon pa rin po kay Dr. Severino, mahalaga na masimula na sa lalong madaling panahon ang chemotherapy ni Lyra para maiwasan ang mabilis sa pagkalat ng mga depektibong cells niya. Ang kanyang pamilya ay umaasa lamang sa paglalako ng fishbowl. Kaya sila po ay nagsusumamo sa inyong tulong. Para po sa inyong mga donations, magsadya sa aming tanggapan, maaari rin magdeposito sa aming mga bank account o kaya ay mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Susunod, magkapatid na Ascals, Phil at James Young Husband, abala sa pagtuturo ng football sa mga kabataan. At ang batang Pilipinong-Canadian na patok sa internet, makakaduet si Lady Gaga sa isang concert. Tututukan natin sa pagpapatuloy ng 24 oras. Sa mga gustong matuto maglaro ng football dyan at maging kasali sa team na Philippine Ascals, meron na pong tinatawag na The Young Husband Football Academy. Ang magiging teacher ninyo raw, mismong ang magkapatid na sina Phil at James Young Husband. Yan ang tinutukan ni Victoria Tulad. Tirik na tirik man ang araw, mas sigla pa ring naglaro ng football o mas kilala sa atin bilang soccer ang mga batang ito. Ang kanilang mga guro, ang magkapatid na Phil at James Young Husband ng Team Ascals. Sa pagmamahal ng magkapatid na Young Husband sa football, naisipan nilang itayo ang The Young Husband Football Academy noong nakaraang taon, kung saan lahat, mapabata man o matanda, ay tinuturuan nila ng sport na ito. What we want to do is give the kids more time on the playing field, more exposure to football, because we believe that the more you play, whether you're talented or not talented, the more you play, the better you will become. Bukod sa mga football clinic, umiikot din sa iba't ibang probinsya at paaralan si Phil para ipakilala ang football. Simula nga raw na makilala ang Team Ascals, nadagdagan na rin ang suporta ng mga Pilipino sa football. Kaya kumpara noon, ngayon ay mas marami ng fans ang larong ito. Are you going to play football again? Yeah, it's a good sport. It's fun and you can make it your passion and get better and better each day. Parang sumisikat ng ang football because of Ascals. So as a Filipino, proud ka ba sa Ascals? Yes. Bakit? Kasi magaling sila. Sa susunod na linggo ay magsasanay na muli sila Phil at James para sa laro laban sa Mongolia. Nagpapasalamat raw sila at sila ang nanalo noong February 9. Pero hindi raw nila maaabot ang anumang meron sila ngayon kung hindi dahil sa pagtsatsaga. Kaya naman payo nila sa mga nais ding maglaro ng football, kahit pa makaranas ng pagkatalo, walang susuko. If you're like young kid playing football, don't quit after one bad day. Me and Phil have had good days, bad days, but it's important you just keep going and look forward to the next football practice or football game.
Victoria Tulad na Katutok, 24 Oras. 4 na araw bago ang ika-25 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution, pinasinayanan sa lungsod ng Makati ang isang exhibit. Tampok sa exhibit na yan ang iba't ibang larawan na kuha sa mapayapa at makasaysayang pagkaklas noong taong 1986. Nakatutok si Rauna Crisostomo live mula sa Makati. Rauna. Mike, sa pamamagitan ng mga litrato, makakapagbalik tanaw ang sino man sa mga naganap noong EDSA 1 o People Power Revolution. Magda-25 taon na ang nakakaraan at mismong si Pangulong Aquino ang nanguna sa pagbubukas ng photo exhibit dito sa Ayala Museum. 6 na pong mga litrato ang pwedeng magkwento ng EDSA People Power Revolution. Naka-exhibit ngayon sa Ayala Museum ang mga kuha ng American photojournalist na si Kim Comenich bilang pagunita sa ika-25 anibersaryo ng makasaysayang pangyayari sa bansa. Mga litratong nagpanalo kay Comenich ng Pulitzer Prize. Ayon kay Comenich, nakatatak na sa kanyang puso at isipan ng naganap noong EDSA. Bilang isang mamamahayag, karangalan daw na masaksihan kung paano binuhay ng mga Pilipino ang demokrasya sa pamamagitan ng mapayapang demonstrasyon. Bagay na talaga namang sa Pilipinas pa lang niya nakita. Inabutan din ni Comenich si Pinoy ng sarili niyang kuhang litrato ni dating Pangulong Corazon Aquino nang siya'y manumpa sa tungkulin. Ipinagmalaki naman ni Pinoy ang inspirasyong ginawa ng mga Pilipino di lang para sa ating bayan kundi pati na rin sa buong mundo. Pero paalala rin daw ang EDSA ng mga responsibilidad ng bawat isa para pangalagaan ang ipinaglabang demokrasya. It was an amazing time, and I knew at the time, and I know now how special that week was. And having been involved with the story from 1984 until People Power, I just had a sense of a deeper sense of the culture, and I'm just honored to be able to give something back. As we celebrate the 25th year of EDSA, we must ask ourselves, have we really achieved what we wanted to achieve back then? Are we any closer? Make no mistake about it. We are a country in the midst of a continuing revolution, and we must all continue working for the sake of what our heroes fought for and some died for. Bukas ang photo exhibit hanggang March 5 at sa Sabado naman magbibigay ng lecture si Kim Comenich dito rin sa Ayala Museum. Mike? Maraming salamat, Rauna Crisostomo. Susunod! Birthday cake ni Paris Hilton, ninakaw. At Phil-Canadian YouTube sensation, inibitahan ni Lady Gaga na maka-duet sa concert. I'm beautiful in my way, 'cause God makes no mistakes. I'm on the right track, baby, I was born this way. Don't hide yourself in regret. Tuloy ang pagtutok dito sa 24 Oras. Chika Minute! Habang masayang-masaya si Paris Hilton na sineselebrate ang kanyang 30th birthday party with friends, isang gatecrasher ang nagnakaw umano ng kanyang customized cake. Ipinagmalaki pa ng gatecrasher na nagpakilalang pad sa kanyang Facebook page ang ninakaw na cake. Tinatayang mahigit $3,000 o nasa 132,000 pesos ang halaga nito. Espesyal pa namang ginawa ang cake para umayon sa Moulin Rouge na tema ng birthday bash ni Paris. Wala pang komento ang kampo ni Paris Hilton kaugnay ng iniulat na pagnanakaw. Ichinika namin last week si Maria Aragon, ang 10-year-old Filipino-Canadian na napahanga si Lady Gaga at ang milyon-milyon pang iba sa kanyang pagkanta. Ang kanyang YouTube performance, meron na pong mahigit 8 million hits. At ngayon nga, in-invite pa siya mismo ni Lady Gaga na mag-duet sila sa kanyang concert. Watch this. Naging instant YouTube sensation ang 10-year-old Phil-Canadian na si Maria Aragon. Matapos i-post mismo ni Lady Gaga sa kanyang Twitter ang link ng rendition ng Batang Pinay ng kanta ni Lady Gaga na Born This Way. Naiyak pa raw si Lady Gaga nang mapanood si Maria.
Biglang sikat ngayon ang Batang Pinay. Naimbitahan pa siya sa isang radio station at doon nakausap niya sa telepono ang idolong singer. Maria? Hi, Lady Gaga. Hello, my gorgeous Maria, who is so beautiful and she's so famous all over YouTube. Di napigil ni Maria na mapaluha sa mga sinabi ng kanyang idolo. At nang tanungin ni Lady Gaga si Maria kung may gusto ba siyang sabihin sa kanya, eto lang ang nasambit ng Batang Pinay. Where do you get your outfits? Where do I get my outfits? Well, I have a lot of really close friends who are really talented just like you, and they are who I call the House of Gaga. Inimbitahan pa si Maria ni Lady Gaga para mag-duet sila sa concert nito sa March. Well, maybe you're just gonna have to come on stage with me and sing that song. What do you think? That'd be really cool. Oh my Halos speechless na si Maria dahil dream come true ito para sa kanya. Bago pa man ang concert, nag-sample duet na ang dalawa. Why don't you sing, Maria? Let me hear you. Go ahead, Maria. I'm beautiful in my way, 'cause God makes no mistakes. I'm on the right track, baby, I was born this way. Don't hide yourself in regret, just love yourself and you're set. I'm on the right track, baby, I was born this way. Dahil sa ipinamalas na galing, si Maria Aragon ang usap-usapang susunod na raw sa yapak ng naunang sumikat sa YouTube na si Charisse at ng teen heartthrob na si Justin Bieber. Sa Twitter nga, marami ang nagsasabing kung talent lang ang pag-uusapan, kayang-kayang tapatan ni Maria si Justin. At yan po ang mga buena manong chika for the week. Tutong uli bukas for the hottest in showbiz. Dito lang sa Chika Minute. Ako po si Pia Guanyo. Mel? Salamat, Pia. Napatunayan sa isang naiibang beauty pageant sa Valenzuela na hindi kailangan gumastos ng malaki para maging eleganteng fashionista. Ang mga isinuot kasing gown ng mga kandidata gawa sa mga patapong bagay. Yan ang tinutukan ni Jamie Santos. Sino mag-aakala na ang mga basurang itinatapon nyo araw-araw ay pwede pang mapakinabangan at pwede pang gawing damit? Kailangan lang ng malikaing isip at tiyaga, makakagawa ka na ng kakaiba at fashionistang gown gaya ng mga ito. Ang gown na ito, gawa sa sako ng bigas, lumang kulambo at kapis. Di naman nagpatalbog ang gown na ito na yari sa sako ng kastanyas, batya, pinagputol-putol na CD. Isinama rin dyan ang sako ng sibuyas. At ang takip ng ventilador, ginamit pang headdress. They can create pala ng mga materials pa, ng mga magamit pa out of those things na pwede nang itatapon pala, pwede pa palang gamitin ulit. Ang mga ibinibenta naman sa junk shop, hinakot ng designer na ito para sa kanyang obra. Ultimo tansa ng soft drinks, ginamit para makabuo ng kwintas at hikaw. Nakita namin na yung basura, hindi po basura, ito ay kayamanan. Lumang dyaryo naman ang ginamit para mabuo ang palda at damit pang itaas na ito. Ang mga kakaibang gown na ito, inirampa ng mga kandidata sa Lakambini at Lacan sa Kanumay sa Valenzuela City kagabi. Talaga namang nag-stand out ang mga ganda ng dalagitang ito sa kanilang kakaiba but also lovely na gowns. Isa kasi sa criteria ng Patimpalak ang pag-recycle ng mga luma at patapong gamit. Upang ipakita po natin na ang mga bagay na wala ng kabuluhan sa iba, ito ay kapaki-pakinabang at lumalabas pang mas maganda. Isinabay nilang Patimpalak sa selebrasyon na ika-100 taon ng kanilang kapilya. Ang nanalong lakan ay ang contestant number 7 na rumampang malaanghel gamit ang mga puting plastik. At ang itinanghal na Lakambini naman ay ang rumampa sa gown na gawa sa sako at batya. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras. Sa puntong ito, babalikan po natin yung balita kanina tungkol sa tumagas na amonya sa Barangay Ramon Magsaysay sa lungsod ng Quezon. Dahil sa mababaw o mabahong amoy ng kemikal, apektado na po pati ang pag-aaral ng mga estudyante. Kaya ang mga residente roon ay balak ng ipetisyon ng plantang pinagmulan ng masansang na amoy. Ito po ang pagpapatuloy ng pagtutok ni Lia Manyala.
Halos ikamatay na raw ni Margie Sarbida, 80 anyos, ang nakasusulasok na amoy ng ammonia kagabi. Katabing-katabi kasi ng bahay nila ang VCNC ice plant na pinagmula ng leak ng ammonia. Kaya agad sila tumakbo paalis ng bahay. Ang mga bata sa lugar na ito agad din daw nagsuka. Dahil sa covered court na sila nagpalipas ng gabi, hindi na sila nakapasok sa eskwelahan ngayong araw. Kaya maghahain na ang mga residente ng petisyon para tuluyang maipasara ang planta. Humihingi kami ng tulong na kung maaari, yung amoy, baka magkamamatay ang mga bata rito. Pero yan, matanda na rin ako. Pag nakaamoy ako, talagang hindi ko na mapigil. Ay gusto ng mga kapitbahay ko, mga iba dyan, ipetisyon. Ipetisyon. Dahil talagang masakit sa dibdib, masakit sa ilong, iba rito na ganun. Kanina ipinasara na muna ng Bureau of Fire Protection ng Quezon City ang ice plant. Sa inisyal na investigasyon, lumalabas na nag-leak ang ammonia matapos masira ang shaft seal ng makinang ginagamit sa paggawa ng yelo. Tumangging humarap sa GMA News ang may-ari ng ice plant na si Victor Resurrection. Ayon sa barangay, kumpleto naman sa permit ang ice plant. So far as documentation is concerned, ma'am, wala naman ho ako makitang illegal na consider na ng city government na commercial area. Pero kwento ng mga residente, matagal na nilang inirereklamo ang ice plant. Bukod sa nangyaring ammonia leak kagabi, nauna na raw nila itong inireklamo dahil sa ingay nito paggabi. Nasaraduhan din ang daanan nila palabas ng kalsada dahil sa ice plant. Siguro nga maaaring malakas kumita o hindi naman tayo sa naiinggit o kasi negosyo nila yun. Dapat lang na sa tamang lugar nila ilagay. Yung ingay sa madaling araw. Kasi pag nagagawa sila ng yelo, maingay. Lia Manyalak, Nakatuto, 24 Oras. Ang inyo pong nakikita ay ang billboard ng ilulunsad na news channel ng GMA Network, ang GMA News TV. Yan po ang tugon ng Kapuso Network sa mga nagtatanong at gustong makaalam ng balita oras-oras. Buong araw po na maghahatid ng iba't ibang programang puno ng makabaluwang impormasyon. Magsisimula na po ang GMA News TV sa Pebrero 28. Darating na araw ng Lunes na po yan. Abangan ninyo yan, mga kapuso. At yan po ang mga balitang aming pinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo laban. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.